College Incorporated, NQCI, excited na excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Lunes at Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Ikaw ba'y taga-real na Caro Infanta? O tumatawid mula pa sa kabilang isla? Sa hirap ng buhay parang di na kaya, kolehiyo'y pagpatuloy dahil kulang sa pera. Huwag kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Pasukan na naman, senior high school ka na ba? Naghahanap pa rin na magandang eskwela. Kung wala palika, tutulungan kita. Tara na, sumama ka, sa NQ tayo pupunta. Enrollan na naman, pero di kailangang lumayo pa. Pagpatuloy ang hakbang, sinong may sabing tapos na. We also offer senior high school tuitions, ABM and STEM. Dreams and goals are included in our system. Master's program and also professional education. In NQCI, we offer solutions. Kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. In NQCI, we offer solutions. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. NQCI, pangarap mo ay posible. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa ika-4 na episode ng ating NQ Mustahan, kwentuhan at kumustahan sa Northern Quezon College Incorporated. Ngayon pong araw ng Huwebes, August 25, 2022. Ako po si RJ Caruncho. Magsama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras nating kumustahan. Ang mag-alala. Ay, kahapon nga pala, no, napadaan po tayo sa NQCI campus at nakita po natin yung dami ng mga enrollees. Gusto mong maging guro, dito ikaw. Talagang pila. Ano ho? Dalo at bumbero, nanggaling din dito. At magkaroon lamang po tayo ng konting recap sa nakalipas nating episode noong Lunes na kung saan nakasama po natin ang isa sa mga faculty ng BSBA na si Ma'am Jane Atendido
along with the BSBA Program Supervisor na si Dr. Ruben Sanchez, and of course ang ating pong college president na si Sir Ricardo Makasait III, Halika, na kung saan tulungan kita. ay ating pong tinalakay Di tayong pupunta. itong isa nga po sa ipinagmamalaking course ng NQCI, Kailangan ang Bachelor of Science in Business Administration of BSBA. Dahil ito po ay sa nakalipas na mga taon hanggang ngayon senior ay meron pa rin pong mataas na bilang ng enrollees. Ang BSBA course po ay kinapapalooban ng mga major na Human Resource Development Management, Financial Management at Marketing Management. At tinalakay din po noong Lunes first solution. ang mga career opportunities na naghihintay para po sa mga gagraduate ng BSBA. At in case po na na-miss out ninyo yung ating third episode, pwede po ninyong balikan sa ating Facebook page ng Spirit FM o kaya naman ay sa Facebook page po ng Northern Quezon College Incorporated. Na kailangang lumayo pa. At ngayon pong araw na ito ay Binghi isa na namang makabuluhang talakayan ng aming pong ihahatid sa ating NQ Mustahan. tungo. At pag-uusapan po naman natin ngayon Pero nang ang ipinagmamalaki pa rin na kurso ng NQCI dahil po sa dami ng mga graduates na nakakapasa sa Licensure Examination o LET o Licensure Examination for Teachers o LET. dito ikaw ay magtungo. Pulis sundalo At ito po ang BEd at BSEd dito. na kinapapalooban din po ng iba't ibang mga majors. Kaya magsisi. Makakasama po natin ngayong umaga sa ating NQ Mustahan ng BEd Program Supervisor na si Ma'am Judy Ann Atentar. Ganun din ang BSEd Program Supervisor na si Ma'am Honey Grace Dig. At syempre po ang ating supportive na college president na si Sir Ricardo Makasait III. Pabatiin po natin sila sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo. Unahin po natin si Ma'am Honey Grace Dig. Okay, isang magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa radyo or sa FB Live ng 92.7 Spirit FM. Maging kayo man po ay nasa Pogi, kayo man po ay nasa Reyna, at kung saan pa man pong naaabot ng ating programa. At ganoon din po, binabati ko ang aking mga kapwa-employees sa NQCI at yung iba ay nasa kung saan pang panig ng Infanta dahil busy sa graduation bukas. At ganoon din sa mga enrollees na nakapila sa campus, ganoon din sa mga pupunta pa lang ng school. Magandang umaga po sa inyo. Then sa aking mga relatives, sa aking mama, na sabi ko ay manood ngayon at ako'y artista na. Sa aking mga kapatid, okay, magandang umaga. At ganoon din po sa aking mga tiyo-tiya na posibleng nakikinig na nanonood. Ganoon din po sa aking jowa, yan, kay Calvin, magandang umaga. At ganoon din po sa aking, syempre, mga pampakalmang mga pets, sa aking po mga bibi, kila Pilo, kay Kat. At syempre sa isang pampakalma rin, pero minsan nakakasura, kay Sky. And sa lahat pa ng aking mga kaibigan kakilala na hindi ko na po may isa-isa. So magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, si Ma'am Honey Grace, thank you po. At pabatiin din po natin si Ma'am Judy Ann Atentar. Good morning, Ma'am. Ayan, good morning sa lahat ng tagapakinig, tagapanood natin ngayong umagang ito. Bagamat nabati ko na nung nakaraan ang lahat ng aking mahalagang tao sa aking buhay, at binabati ko ngayong araw na ito ay ang batch Matigal. Sila talaga yung aming talagang in-emphasize at binibigyan ng pagbati ngayong araw na ito. At syempre, wag natin kalimutan ang ating mga estudyanteng nakapila sa ating eskwelahan. Syempre, magandang umaga sa inyong lahat at lalo na din sa ating mga empleyado ng ating mahal na paaralan. Magandang umaga sa inyo. At ngayon ay pabatiin po natin ang ating college president. Walang iba kundi si Sir Ricardo Makasait III. Good morning po, sir. Good morning, Kuya RJ. Talaga namang nakakatuwa, sapagkat ang kasama ko po sa umagang ito ay kumpletong-kumpleto ang kanilang mga binati at baka po maging kalabisan na, Kuya RJ, kung bumati pa ako. Siguro ang babatiin ko na lang po sa umagang ito, of course, ang dalawa ko pong kasama, si Miss Honey Grace Dick, na hanggang sa kanyang mga alaga ay nabati rin. At syempre kay Miss Judy Ann Atentar, and of course, ang atin pong kasama din sa umagang ito, ang atin pong program head sa BS Criminology, si Miss Di Saguta, and of course sa lahat po ng manggagawa
ng Northern Quezon College Incorporated, sa lahat po ng nanonood at tagapakinig ng Spirit FM, kay Kuya RJ. Good morning, Kuya RJ. And of course, kung bumati sa jowa niya, ang akin pong katabi sa umagang ito, babatiin ko rin po ang aking ex-girlfriend. Si Konsehala Cherry Makasait. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, good morning po. At syempre, nasimulan natin ang magandang ating programa ngayong Thursday. Dugsungan natin ang maganda pa rin, no, sa pamamagitan ng wow o word of wisdom na ibibigay sa atin ngayong umaga ni Sir Ricky Makasait. Ano pong binao natin? Anyway, we are very grateful, Kuya RJ, again for this very rare opportunity na makapagbahagi. Siguro ang masasabi ko lang, lalo dun sa binanggit kanina ni Judy Ann, alam niyo po yung, anong tawag dito, Judy Ann, doon sa mga magsisipagtapos natin, mga mag-aaral bukas na tatawagin po natin silang batch matigal. Yan po ay isa sa mga katangian ng impantahin kung mababasa po natin doon sa mga tarpaulin natin na ipinost po ng local government unit. Alam niyo po, sabi ay life is like a basketball game. It is not the last game that counts. Ano po? But the next game you will play. Ang buhay po ng tao ay parang larong basketball. Hindi po mahalaga ay kung anong nangyari doon sa nakatatapos na laro. Ang pinakamahalaga na pinaghahandaan natin, Kuya RJ, yung susunod nating laro. So ganun din po tayo sa NQCI. Lagi po nating pinaghahandaan ay ang kinabukasan po ng ating mga estudyante. Kaya naman ang atin pong school management with the guidance, support, and cooperation of the Board of Trustees, we are very grateful sa kanilang mga ibinibigay na suporta sa school management dahil kung hindi po sa kanila at sa pagtutulungan ng mga batang ito, mga bata, ng mga kasama kong ito, Kuya RJ, hindi po natin mararating at maaabot kung ano man po ang mayroon ngayon ng NQCI. At pwede po natin siyang ipagmalaki dahil sa patuloy po nating pagtataguyod ng isang edukasyon na may kalidad upang ihanda ang ating mga kabataan sa hamon ng buhay. Ayan, salamat po Sir Ricky sa iyong inspiring na wow o word of wisdom na inihatid ngayong umaga, no? At kung meron din po kayong mga katanungan, no, doon sa mga tagapakinig po natin at tagapanood sa Facebook, pwede po kayong mag-send ng inyong comments sa ating Facebook Live or directly na mag-PM po sa ating Facebook page o kaya ay sa NQCI page. Okay, so ngayon po naman madako tayo, no, tungkol po dito sa program offerings ng BEd at BSEd. So malaman po natin ano-ano nga ba yung kinapapalooban ng kursong ito. Unahin po natin yung tungkol po dito sa BSEd na ito po ay kinapapalooban din ng iba't ibang mga majors sa pamamagitan po ni Ma'am Honey Grace Dig. Okay, again, salamat Kuya RJ. So, ang isa po sa education course ng NQCI ay alam natin na BSEd. So, meron po kaming dalawa, BSEd and BEd. So, ngayon po ay focus muna tayo doon sa BSEd. So, kapag tatanungin ang bata ay ano nga ba ang BSEd? Ano po? So, ang BSEd po ay Bachelor of Secondary Education. So, from the word secondary po, ang target na mga estudyante na mga magiging teacher mula sa kursong ito ay yung mga mula grade 7 hanggang grade 12 ngayon dahil meron na po tayong K-12 curriculum. So before ay hanggang grade 10 lang o hanggang 4th year lang. Pero kung titingnan po natin do sa pangalan ng kurso ay ito ay education, ano po, secondary education. Na ang alam ng karamihan ay kapag ikaw ay BSEd ay ikaw ay hanggang teacher lamang, ano po. So bago tayo mapunta doon, ay punta po muna tayo doon sa mga major. Ano po yung mga subjects talaga na imamaster ng ating mga magiging teacher. So yun po ay sa NQCI po ay meron tayong ino-offer na 4 na majors. So una po doon ay sa English, BSEd English, BSEd Mathematics, BSEd Filipino, and BSEd Social Studies. So yung mga medyo kumbaga ay dalawa po ang dahilan kung bakit pinipili ng bata ang isang major. Posible na ito ay gustong-gusto mo. Kasi syempre pag gusto mo, pipiliin mo.
Kaya lang minsan, kaya lang minsan, isang dahilan din ay kung saan sila nahihirapan. Dahil minsan ay kapag kung kumbaga nahihirapan ka, gusto mo rin siyang kunin. Ay gusto mo rin siyang Maganda yun, Kuya RJ. gusto mo rin siyang i-take as a challenge na bakit Conquer your fear. yes, conquer your fears. So, yun, sa mga gusto po kumbaga ay gusto nila talaga sa language, gusto nila sa mga speaking, sa mga kumbaga public speaking, o gusto nilang gumaling pa sa pagkasalita, pagsusulat, or malamang ayun sa mga basta yung mga tungkol sa wika or sa language na nga. So, pwede po nilang kunin yung English. And meron din po tayong Filipino. Pagkakaiba lang ay yung language pero pareho lang din po naman yun. Then mathematics, meron din po tayong major in mathematics and major in social studies. So, 4 na kurso po, 4 na majors po ang pagpipilian ng mga gustong mag-take ng BSN. Okay, so yun lamang po muna sa BSN. Kuya RJ, sundan ko po yung binanggit ni Miss Honey Grace dahil talaga namang ang pagpili hindi lang siguro sa kurso maging sa ibang mga bagay tama naman 2 klase, yung isa dahil yun ang talagang gustong-gusto mo at pangalawa hahamon ka at gusto mong subukan kung kakayanin mo at siguro proud ako bilang presidente po ng Northern Quezon na ang kasama ko sa umagang ito, lahat po ng ito ay mga produkto na rin ng Northern Quezon College. Si Miss Honey Grace Dig po ay nagtapos ng Bachelor of Science and Secondary Education, major in English sa NQCI. Si Miss Judy Anna Tentar po, ito po ay nagtapos ng Bachelor of Elementary Education sa Northern Quezon College din. At yung dalawa pong iyan ay pareho ding nakapasa na sa licensure examination for teacher at nakapagtapos na rin ng kanilang mga master's degree. At sundan ko rin yung mga majors na binanggit kanina ni Miss Honey Grace, yung English, Mathematics, Filipino, and Social Studies. Kasalukuyan, Kuya RJ, yung mga majors na iyan, naka-apply din po sa kasalukuyan ng NQCI sa Commission on Higher Education para yung masteral program natin ay magkaroon na rin ng mga majors na naka-align po dun sa binanggit po kanina ni Miss Honey Grace Dig. Kasi sa kasalukuyan po, meron tayong graduate program sa NQCI, subalit ito po ay isa pa lamang. Yung Master of Arts in Education, Major in Educational Management. So para matugunan din natin ang pangangailangan ng ating komunidad, lalo na po ng ating mga public school teachers na nangangarap din na maging master teacher. So kailangan po yung alignment baga, Kuya RJ. Baga kung ang major mo ay Filipino, dapat ang maging masteral mo naman ay English. Filipino din, syempre. So kailangan naka-align. And we are optimistic, Kuya RJ, na ipagkakaloob din ito ng Commission on Higher Education para yung mga kababayan po natin ay hindi na rin po lumayo at magkaroon na rin sila ng pagkakataon na makapag-master dito sa sarili po nating bayan. Ayun, maganda yun dahil sa ngayon niya talagang nag-enroll pa Sir Ricky sa ibang college institution yung ating mga nais na mag-masteral dito sa mga majors na ito. Alright, so mamaya palalalimin pa po natin yung pag-uusap tungkol dito sa BSED. Puntahan muna natin tong BEd. Ano po ba ito, ma'am? Itong sa BEd. Ayan, thank you Kuya RJ. So, ang BEd ang meaning niya ay Bachelor of Elementary Education na ang mga kabataang pumapasok talaga dito ay every time na ini-interview namin sila bago pumasok na sa program, sinasabi nila, tinatanong namin, bakit ka nag-BEd? Para malaman din namin ano ba yung pagkakaalam nila tungkol sa BEd. So, lagi nilang sinasabi, gusto ko pong magturo sa bata. Ako po ay mahilig sa bata. Pero sabi nga natin, ang BEd ay walang major. Major of none but master of all. Bakit? Kasi tinuturo ng mga elementary teachers lahat ng subjects sa elementary. So lahat ng mga basic education, BEd, ang mga elementary teachers ang nagtuturo. So dapat talaga ay lahat yon alam ng BEd students. And
isa din, dagdag ko din, siguro dahil nga ini-improve natin yung curriculum natin. At in-insert na natin sa curriculum ng BEd yung iba't ibang mga major subjects na dati ay wala. Dati kasi walang major subjects ng BEd. So ngayon meron na sila. We have the teaching science in the elementary. So meron tayong ganong subject, how to teach science in the elementary. And also how to teach music in the elementary. So lahat ng subjects sa elementary nilagay natin sa college. Paano siya ituturo? Hindi kasi mahirap yung content eh. Ang mahirap talaga doon, how you will deliver the content o paano mo ipapa-absorb sa bata yung ganong mga content. And also, hindi din naman sabihin na natin na hindi lang pagiging elementary teacher ang talagang pinapasok ng ating mga estudyanteng mga nakakagraduate ng BEd. Kasi kadalasan din, lalo na yung mga lalaking estudyante ay pinipili din nilang pumasok sa fire, sa pagpupulis, at sa iba pang larangan, hindi lang sa pagiging teacher. Pero so far, halos lahat po ng graduates ng BEd ay makikita na po natin dito sa Infanta, Real Nacat, and Polillo Island. At hindi lang yun, marami pa po tayong mga graduates sa ibang lugar na nagtuturo. And siguro dagdag ko na din na isa din sa naging kalamangan ng BEd ay talaga namang yung ating results ng licensure examination. Ayan. Opo, baka may additional si Sir Ricky tungkol sa BEd course po natin. Siguro Kuya RJ, yun nga binanggit ni Miss Judy Ann Atentar kanina. Ano ba ang kaibahan pag sa NQCI? Lalo na pagdating sa kurso na BEd o maging BSEd man ito. Alam nyo, Kuya RJ, talagang tinututukan natin ito at kailangan ma-maintain ng estudyante natin yung kanilang mga grades. At hindi lang yun, sinisikap natin na ang lahat ng kanilang mga outputs ay hindi lamang siya dahil for compliance. Kailangan syempre may quality. Nanalagay yung quality. Hindi siya nawawala kasi yun yung magiging sandata nila pagdating sa pagtitake ng LEP. Na hindi siya basta pumasa lang eh. Kailangan ay hindi lang basta pumasa, mas mataas pa. At saka nga, kagaya ng binanggit kanina ni Miss Judy Ann, yung mga estudyante natin sa BSEd o maging BEd man ito Kuya RJ, bago sila makapagtapos ay may mga subjects na rin sila na paghahanda sa pagkuha nila ng licensure examination for teacher. Yes. Kaya naman mas nagiging maganda ang resulta po ng licensure examination for teachers ng mga produkto po ng NQCI. At kung hindi ako mali, Kuya RJ, dun sa mga nakalipas sa programa, binanggit na rin natin kung ano yung naging performance po natin at nakakatuwa at nakagagalak na ito ay banggitin na ang NQCI lagi po tayong above the national passing rate or percentage ng LET or licensure examination for teachers in this part of the region. Po? Ay merong ganitong eskwelahan na talaga nagpo-produce po ng mga kalidad na mga bata. At yan ay dahil po sa pagtutulungan, sa pagtutok ng eskwelahan sa atin pong teaching personnel. Alam niyo po, hindi naman po magiging madali ang lahat kung hiwa-hiwalay po ang mga ito. So we make sure that we have a certain unity of command. At lahat po ng iyan ay dumadaloy mula doon sa taas papunta doon sa pinakamababang bahagi po ng struktura ng paaralan. At maging ngayong hamon po ng pandemya, we will be able to adapt with the challenges of the COVID-19 pandemic. At question of flexibility, Kuya RJ. Pinakamahalaga kasi alam niyo po, walang leader ng anumang paaralan o anumang pong organization pag hindi po natin taglay yung salitang flexibility. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ganitong approach ay bagay sa ganitong approach. Dinidepende po lagi sa sitwasyon. Kaya naman po, mapapansin ninyo Kuya RJ, hindi lang po NQCI, maging ibang mga eskwelahan. Diba, nakakapagtaka, bakit ang opening ng klase last year ganito?
bakit ngayon ganito ang opening ng klase? Kasi kailangan mong i-adjust kung ano yung pangangailangan at hinihingi ng pagkakataon dun sa sitwasyon ng mga ganoon. Kagaya rin sa NQCI, meron kami mga tinatawag na organic academic structure na kung saan kung ito yung kailangan, kagaya po namin, nasa bahagi po ngayon ang NQCI ng accreditation. So meron po tayong mga ginagawang paghahanda para tugunan yung pangangailangan sa paghahanda doon sa accreditation. At salamat, talagang magandang kasama Kuya RJ itong mga batang ito dahil punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng kasiglahan. Nandun po kasi yung pagiging idealistic pa rin nila, nandun yung commitment nila, nandun yung hard work, nandun yung pagiging bukas na kaisipan. At yun po ang mahalaga sa isang organization. Ayan. Thank you po, Sir Ricky. Ma'am Honey Grace, kung sakaling piliin ng estudyante o ma-challenge siya na pasukin itong BSED, ano naman yung mga career opportunities na naghihintay sa kanya sakaling matapos na itong kursong ito? Okay. Kanina nabanggit ko na hindi lamang limitado sa pagiging isang guro ang magiging opportunity nila or career opportunity kapag sila ay nakatapos na ng BSED sa NQCI. So isang halimbawa rito, bukod sa tama naman si Ma'am Judy kanina, ang ating mga graduates, ang ating mga licensed teachers, so hindi pa man licensed, nagbo-volunteer na sa iba't ibang area dito sa atin sa locality, Reyna, Pogi, or maging sa ibang lugar. Dahil yung iba, pag sabi ko nga dun sa mga graduates ko, kayo ay nagpipiti pa lang, mag-apply na, magpasa na ng papel. At ang kagandahan po doon, meron na tayong mga PT talaga ngayon na nagpipiti pa, nagtuturo na. Ako tanggap na. So yun ang kumbaga ay shoot na kaagad. Hindi ka na mag-aantay ng laging mag-exam ka muna, ikaw muna ay mag-aasikaso ng mga ganitong papel. Nasa bata rin talaga din po yung talagang determinasyon na i-grab mo yung opportunity para makapagtrabaho na kaagad. So yun po. Bukod sa pagiging guro, may mga ilang din po tayong graduates na nasa binanggit na kanina. Ang madalas sa atin dito ang pinapasukan ng mga talagang graduate ng education, BEd at BS, ay sa BFP. Talaga ang atin pong mga estudyante, lalo na yung mga lalaki. Kapag nakakita ka po ng lalaki sa education, yung iba diyan, yung iilan, hindi na magtiteach, yung iba ay magpa-fire. Gusto nilang maging fire officer, gusto nilang maging police, pero ngayon may criminology na, kaya sige na kayo sa criminology. Ayan. Gusto rin nilang maging coast guard. Bigay kong halimbawa, Kuya RJ, yung kanina. Kahapon meron akong in-advise na estudyante. Siya kami matinsing nag-usap at ang in-enroll niya ay BSED Math. Sabi ko sa kanya ay, ikaw ba ay desidido talaga mag-BSED Math? Ay dinanong ko sa kanya ano yung nagustuhan mo sa BSED, bakit mo pinili ang math, kaya mo bang maging teacher dito dahil hindi lamang naman pag tayo ay nag-major, hindi lamang mahalaga na tayo ay master ng major natin. Ang tanong doon, kaya mo bang ituro yung minaster mo? Kaya mo bang i-share sa mga bata? So nag-usap kami, sabi niya, opo ma'am, sisikapin ko po na talagang maituro ang math at hindi katakutan ng bata pagdating ng araw. Ngayon, bago ako pumunta dito sa station, nakausap ko yung bata na nakausap ko kahapon. Okay. Sabi niya sa akin, ma'am, lilipat na po pala ako sa BEd. Bakit? Ay, ang gusto ko na po pala ay mag-fire o kaya mag-ghost guard. Okay, so yun ang tanong. Ngayon, ikaw ba ay kung mag-take ka ba ng BSED, talaga bang hindi ka na pwedeng mag-fire o mag-ghost guard? Hindi mo na ba pwedeng kunin yung talagang kurso na gusto mo? Sabi ko sa kanya, pwede. Okay. Kahit ikaw ay BEd or BSN, pwede ka pa rin mag-fire or pwede ka pa rin mag-ghost guard. Kaya yun ay may mga kakaibat lang syempre na training. Kasi ang training mo pag education ka ay kung paano ka magtuturo. Pero pag fire ka, hindi ka naman doon magle-lecture. May sunog na nagle-lecture ka pa. So yung may mga training lang pong pupuntahan. At ang kagandahan po doon, kapag ikaw ay BSN, dahil meron po tayong LET or may board exam, isa rin pong mahalagang qualification ang alam ko, sa pagkakalam ko po, yung ikaw ay board passer. At ayun po ang kagandahan doon. Ang kagandahan din po noon ay malawak yung opportunities. Pwede kang magturo. Pwede kang magturo sa kusong criminology. Pwede kang magturo sa BFP or sa kung ano pa man. At pwede ka rin maging teacher part-time, lalo na sa senior high school. Kasi sa senior high school po natin, meron tayong tinatawag na UMS. At sa UMS po ay meron tayong strand na criminology. At yun po ay pwede nilang puntahan. At kung BSED ka rin po naman, ang kagandahan din, kung
kung naisipan mo talaga, katulad ng estudyante kanina, na magturo ng bata, pwede kang mag-BEd, pwede kang magturo ng elementary, kahit BSEd ka po. So, yun ang kagandahan din doon. Lahat ng level ng education pwedeng puntahan ng BSEd. Siyempre, may mga kakaibat lang na professional development na kailangan mo mag-take ng masteral, ng mga seminars, ng mga training. Pero ang kagandahan, nandun na yung foundation na ikaw ay equipped sa secondary or sa higher level of education. So, meron din po naman na pwede ka rin maging journalist kapag ikaw ay BSEd. Kung gusto mo ay kung linya mo ang katulad nito, itong ginagawa ni Kuya RJ, pwede ka rin yan. Kasi sa pagdating sa BSEd, hinahasa natin dyan yung oral communication skills ng bata, yung public speaking. O kahit hindi ka man nagsasalita sa harap ng publiko, pero ikaw ay napapanood ng publiko, pwede rin po yun doong matutunan. Kasi meron tayo mga subjects na tungkol sa pamamahayag, campus journalism, so kung gusto mong maging katulad nila Ted Filon, nila Cara David, pwede po ninyong kunin. Ni RJ Caruncho, lalayo pa bataan. Ayan. So, yun, pwede rin po kayo halimbawa na gusto niyo itrabaho sa office lang, like mga secretary, mga clerk niya, pwede po yun. So, marami pa tayong opportunities na pwedeng makuha kapag kinuha po ninyo ang kurso na BSEd. Dahil ang kagandahan po nito, meron kayong minamaster talaga na subject. Wow, okay, Yun. salamat. Ma'am Honey Grace. Ayan, si Ma'am Judy Ann, may idadagdag po ba dun sa mga career opportunities natin sa BN? Siguro sundan ko lang din yung sinabi Yes, po ma'am. ni Ma'am Honey. Bago kasi mag-enroll yung bata, amin munang tinatanong, bakit pinili mo ba tong kursong ito? So hindi siya dire-diretsyong okay, enroll, hindi siya ganon. Tatanungin namin siya at baka naman nadala ng kaibigan o sinabi ng magulang, bagay pag sinabi ng magulang talaga, nasunod ang bata, and maaari naman na wala siyang pagpili ang iba. Pero kailangan nating tulungan siyang magdesisyon. Kailangan nating ipaliwanag dun sa bata kung ano yung papasukin niya. So nagkakaroon ng ganong klaseng interview muna. And also, kung kapag siya nakapasok na dun sa program na iyon, hindi dito, katulad dito sa mga gumraduate na ito, meron pa tayong tinatawag na exit evaluation. Okay. Tinitingnan natin kung na-internalize ba nila yung kursong pinili nila. Kung yun ba talaga ang pipiliin nila pagkatapos ng graduation, yun ba ang kanilang tatahaking landas. And meron pa rin mga sumasagot talaga na pinanindigan nila na maging guro. Sa malayo man o sa malapit, magiging guro sila. At yun ay nakakatuwa. At meron din naman na mga dating pinili talaga nila bago pumasok sa kurso ngayon ay ako po talaga may magpupulis. Pero ang sagot nila sa exit evaluation sila magiging guro. Ay yun talaga nakakatuwa dahil na natulungan mo silang piliin kung ano talaga yung nakikita nilang para sa kanila. And sabi nga kanina ni Ma'am Honey, malawak ang iyong pagpipili, malawak ang maraming opportunities na pwede mong tingnan kung saan ka sa tingin mo mag-e-excel. And dito sa ating mga graduates ay based dun sa nangyaring exit evaluation ay so far sa kanila ay talagang pinili ang pagtuturo. And yun din, alam naman natin na gaano kahalaga ang mga guro at hindi naman talaga lahat ay katulad yan lalo sa elementary, kami ang kadalasang napupunta sa mga kabundukan. Dahil ang basic ed ay talagang binibigay sa mga sitio, ayan. Sabi nga natin, sa pinakamalayo sa Angelo, ayan. Nandoon may mga NQC graduates tayo doon. At ang kagandahan, hindi natin na-develop lamang yung yung kanilang knowledge kung paano magturo. Ang na-develop natin doon sa kanila ay yung bang puso sa pagtuturo na hindi ka biyan sa bayad o sa lapit at layo ng iyong pinagtuturuan. Nandun ka sa serbisyo. At yan din siguro ang isa sa pinagmamalaki ng NQCI na pag graduate ng NQ, hindi tinatanggihan ang trabaho malayo man o malapit. Kuya RJ, let me go back to the prism of NQCI advocacy. Siguro doon sa binanggit po ni Honey Grace tsaka po ni Judy Ann, makikita po natin yung diferensya. Ano ba talaga yung NQCI? Siya ba ay basta paaralan? O ang NQCI ay isa ring tahanan? Dahil doon sa mga binabanggit po natin kanina at pinaliliwanag po ni Miss Judy Ann at ni Miss Honey Grace, nandun po kasi yung relationship ng eskwelahan doon po sa ating mga mag-aaral. At hindi lang po basta pagkapag-enroll, wala na, bahala ka, pumasok ka o hindi ka pumasok, bahala ka, basta magbayad ka ng tuition.
nandun po kasi Kuya RJ yung patuloy na pagsubaybay ng ating mga faculty and staff doon po sa ating mga estudyante. At nagbibigay din po tayo ng counseling, nagbibigay po tayo ng mga advice, lalo na po kung ano ba yung gusto natin talagang tahakin bilang isang estudyante at ano ba talaga yung pangarap natin sa hinaharap. Kaya natutulungan din po natin yung mga bata na maging klaro sa kanilang kaisipan kung ano ba talaga ang kursong nababagay sa kanila. So, not just an institution of education, NQCI is also a home for our students. And samantalahin ko din yung pagkakataon, Kuya RJ, ito kasing faculty namin, every semester ay nagkakaroon po kami ng regular na evaluation. Okay. Bawat isang guro, yan po ay Tinitingnan ng performance. ano ba ang Tagalog natin diyan? Pwedeng sinusukat, tinatasa, tinitingnan kung ano ang naging performance niya doon sa loob ng isang semester. Kaya nasisiguro natin, Kuya RJ, na na-check natin sila kung paano po. Kasi teacher, kung titingnan mo, madali naman maging teacher eh. Ang tanong, gaya ng binanggit ni Judy Ann at ni Honey Grace, nandun baga yung kakayanan ng guro na ibahagi kung anong meron siya papunta dun sa mga estudyante. Di ba ga? Teacher is a question of how you will draw the knowledge and skills na meron yung estudyante. Kasi kailangan nating ilabas iyon at yung teacher ang magiging daan para ilabas kung ano mang meron yung ating mga estudyante. At yan ang mayroon, Kuya RJ, sa NQCI. Hindi lang mura ang tuition at hindi lang basta paaralan, ito po ay isa ring tahanan ng ating mga mag-aaral. Naalala ko nga, Sir Ricky, saka mga ma'am, no? Nung nag-aaral ako sa NQCI, mayroong itinuro si Sir June Crisostomo na phrase na ginagamit dati ng NQCI. Hindi ko na lang siya maalala ng kompleto. Pero yung NQCI is a homegrown college. Something like that. Yung takbo ng phrase. No? Na ito talaga tahanan, sanctuaryo yung NQCI. Alright. So sige po, ayan, salamat po sa mga pagbabahagi ng ating mga kasama sa programa ngayong NQ Mustahan. At mamaya po may mga karagdagan pa tayong tanong sa kanila. Batiin lamang natin ng magandang umaga si Sir Marvy Portelo, nakatutok daw. Sabi niya, Ma'am Judy, batiin mo ako. Hi, Sir Marvy! At eto na si Konsehala Cherry Bakasaet. Nakasubaybay din yan. At si SK John Christopher Ostolano ng Barangay Dinahican. Ayan, sabi niya, mabuhay ang NQCC, NQCI, patuloy ang pag-unlad at pagganda ng paaralan dahil sa kasipagan ng mga namumuno. Salamat po, SK John. Ganon din kay Ma'am Joanne Marie Morfe, nakasubaybay din niya yon. At si Ma'am Jubel Barrera. Ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay. Mamaya babalikan pa po natin yung ating mga shoutout. Kung meron din po kayong mga tanong, mag-send lamang po kayo sa Messenger o kaya ay mag-comment sa ating Facebook Live na napapanood po ngayon sa atin pong Facebook page ng Spirit FM at ng Northern Quezon College Incorporated. Babalik po tayo sa ating NQ Mustahan. Diyan lamang po kayo. Enrollan na naman, pero Spirit FM, the best! Paano ba ito sinimulan? Alam nyo, 6 na buwan kaming nag-isip, nagtalo-talo kung ano ipapangalan natin sa network ng Catholic Media Network. Nagkakaisa, sama-sama, together, always and forever. Pero bakit Spirit? Una namin naisip, Spirit of God, kasi yun ang makapangyarihan sa lahat. At yung Spiritong yan, binigay din sa atin. Kasama tayo binigyan ng Diyos ng Spirito, yung ating mga kaluluwa. At kasama ang Holy Spirit na tayo bininyagan, ay kasama na natin yan. Kaya kauna-unahan, Spirit of God. Pangalawa, Spirit din nating lahat na kinakailangang maging the best. Kasi Diyos ay the best, kaya dapat tayo din the best. Kaya nga sinasabi nating madalas, pag meron kayo nire-request na songs, dapat the best, ha? Kasi pag hindi the best yun, ibig sabihin top of the chart, wala kami niyan eh. Yan! Kaya nga itong simulain ng Spirit. Kaya ang mga spirits natin, dapat nagiging the best for God and for everybody else ng ating kasambayanan. Si Father Francis Lucas po ito, ang Pangulo ng Catholic Media Network. Hello!
Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated, NQCI, excited na excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Lunes at Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Balik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating NQ Mustahan, kwentuhan at kumustahan sa Northern Quezon College Incorporated. Ako pa rin po si RJ Caruncho at kasama po natin sa ating himpilan ang BEd Program Supervisor si Ma'am Judy Ann Atentar, BSed Program Supervisor Ma'am Hannah Grace Dig at ang College President po na si Sir Ricardo Macasaet III. Ngayon po naman ay puntahan natin, ano? Kanina po kasi pinag-uusapan natin yung tungkol dito sa BSED, BEd at yung pong mga career opportunities. At puntahan naman natin yung pong tungkol sa admission requirements. Ano-ano po ba sa BSED, Ma'am Honey Grace? Okay, thank you Kuya RJ. So sa BSED po, kapag bago ka palang papasok ng BSED the first year, ito po yung mga kailangan dala sa NQCI. So syempre kailangan nakalagay sa long brown envelope ang Form 138 o yung high school card. Original copy po dapat iyon. Then certificate of good yes, graduate po ng senior high school. A certificate of good model character, original copy. 2 pieces of formal 1x1 picture with white background, 1 piece of formal passport size picture din, and then birth certificate photocopy from PSA or formerly NSO. Then for married women ay marriage contract photocopy. Okay, so yun po sa mga bago pa lang mag-enroll o kagagraduate ng senior high school, o kung hindi man na senior high school ay yung mga graduate ng old curriculum pero magpapatuloy sa college. Then kung ikaw naman po ay returning or old student or yung returning or old student, ang kailangan mo lamang pong dalahin ay yung iyong evaluation form sana, then student number. Ano yung pong pwede sa ID, yung pong ID card nila, then na nakalagay yung student number, then kung maaari ay dala din po ang evaluation form na updated. Okay, so yun lang po sa ating requirements para naman po sa transferees. Yan, yung mga mag-transfer naman mula sa iba't ibang school or mula sa ibang school. Also nakalagay din po sa long brown envelope ang mga sumusunod. 2 pieces of formal 1x1 picture with white background, 1 piece of formal passport size picture with white background also. Then transfer credentials, ito po yung pinakamahalaga. O yung honorable dismissal, original copy po iyon. Then certification of grace or yung TOR, original copy. Certificate of good model character, original copy. Birth certificate photocopy from PSA. Then for married women also, marriage contract photocopy. Okay, so that's all. Thank you. Ayan po, sa BSED, sa BEd po naman, si Ma'am Judy Ann. Actually, Kuya RJ, same kami ng requirements okay. na sinusunod ng education. Okay, Yes, po. sige. Gusto ko lang pong susugan, no, kasi nabanggit ni Ma'am Honey Grace kanina, yung mga galing sa old curriculum, pwede pa rin pong mag-enroll Yes sa po. college ngayon, no? Kasi Yes. natatandaan ko, may mga na-receive akong information dati na halimbawa, medyo na-delay ka na sa pag-enroll sa college pag ikaw ay galing dun sa old curriculum, parang hindi ka na makaka-enroll sa college. Kailangan mo na mag-undergo nung K-12. So, hindi naman siya totoo. Yes, hindi po Hindi Kuya totoo RJ. yun. Ang kailangan mo lamang pong dalahin ay yung talaga yung iyong high school card. O yung Form 137 or 138. Okay. Yung 137 na request naman po yun na ng school, dun sa school na kanilang pinanggalingan. Pero to answer your question, pwede po kayo Pwede. Ayan. Sige ho. Pagdating po naman, ma'am, sa ating enrollment deadline and start ng classes. Ang enrollment deadline po natin, Kuya RJ, August 31, 2022. Kaya mga bunso, mga anak, aming mga estudyante, mag-enroll na po kayo dahil meron na naman po tayo natitirang araw. At
no appointment naman po. Hindi naman Lalo po na yung kailangan. mga old students or higher level. Yes, lalo na yung mga third year, fourth year natin, magsipag-enroll na po kayo dahil wala naman pong appointment na hinihingi ng ating paaralan. And also, para naman po sa ating pasukan, mag-start po tayo ng September 1, 2022, pero antayin po natin yung ating official announcement sa Northern Quezon College Incorporated Facebook page. Mga anak, laging maging updated sa lahat ng announcement na ipopost ng ating pong mahal na paaralan. Okay, so yan po. Kuya RJ, batiin ko lang yung mga taga-registrar Apo. dahil halos di na ata umuwi ang mga iyan. Opo. Kay Miss Badel Kumbalisar, kay Erlene, kay Mark, kay Axel at saka po kay Chini Ann. Binabati ko po kayo at syempre ang tagahanga po ng isa aming mga kasama si Kuya Ed, Hi, Kuya Totoy. driver po namin sa NQCI. Siyempre, yung mga taga-accounting, Kuya RJ, talagang sobrang pagod na rin. Sa pangunguna po ni Miss Tess Huerto, nandiyan po si Elanie Babiera, nandiyan po si Ruel Babiera, nandiyan po si Melay, si Michelle, si Ruel, at saka Si John Mark. si Kuya Renzi, at siyempre si Michelle, si Ate Renalyn, ang pinakabata sa grupo. Yes, at pinakamaganda. Hi, Ate Renalyn. Yun. Sabi ko nga, Sir Ricky, napadaan ako kahapon dun sa campus. Ang daming estudyanteng nag-enroll. Pila Opo. talaga. Siguro, Ma'am Disa, ilan na ang criminology natin? As of yesterday, Kuya RJ, ang criminology course po natin is 513. 530. Mas marami pa po ang enrollment natin dun sa isang universidad na talaga nakakatuwa po. Kaya sa atin po mga kababayan, hindi na po naman natin talaga kailangan pang lumayo pa. Nandiyan po ang NQCI, nandito lang po sa sarili po nating bayan. Hindi na po tayo magbabiyahe pa ng pagkalayo-layo. Nagbibigay naman po siya ng mura at may kalidad na edukasyon. At gusto ko rin pong samantalahin na rin ang pagkakataon na imbitahan po ang ating mga kababayan nagtapos po ng junior high school. Bukas pa po ang enrollment ng senior high school ng atin pong paaralan. At gusto ko ding linawin sa pagkakataong ito na yun pong mga nag-graduate natin mula sa public school papunta po, let's say, sa NQCI, wala na po silang tuition na kailangang bayaran pa. Yun na lamang pong miscellaneous fee na 2,500 pesos na pag i-divide mo, Kuya RJ, sa loob ng 12 buwan ay halos 200 pesos lang, Kuya RJ. Napakamurang edukasyon. At ang kagandahan nito, pag senior high school ka po sa NQCI, naka-ready ka na rin po dun sa pagtungtong mo dun sa kolehiyo na meron po mga alignment din ng mga courses. Okay? Ayun. Salamat. Kagaya po nung naitanong ko nung mga nakalipas nating episode, yung tungkol po sa modality. Opo, dito sa ating BSED and BEd. Ayan. So, isama ko na rin, Kuya RJ, dito bukod sa modality ay yung learning module distribution natin. Opo. So, same sa noong unang taon ng pandemic ay ang aming learning modality ay pure modular. Okay. Second year pandemic ay we have added online reinforcement. And we are glad to say na this school year ay we have added another modality, and that is the limited face-to-face assessment. Okay. Kaya lang assessment po yun, hindi class. Nabasa ko nga sa isang meme sa Facebook, ang hinihiling po namin ay face-to-face class. Pero binigyan po kami ng face-to-face exam. Yung po ay unti-unti nating ibabalik. Kaya lang ngayon, syempre, gusto natin talagang masiguro na quality education yung binibigay natin. Kaya mula sa module, magkakaroon pa rin ng online reinforcement na required na talaga sa mga teacher per week. Then, ang ini-add po natin ay assessment. So, kailangan natin talagang masiguro na ang ating binibigay na edukasyon sa mga bata ay kalidad. At yun ay sa pamamagitan ng pagsukat natin sa kanilang kaalaman through limited face-to-face na pagpunta or assessment. Pupunta sila sa school na naka-schedule naman po yun. Na talagang hindi pa rin naman natin pwedeng ibalik sila lahat sa school. Dahil sa totoong buhay, tayo naman talaga ay nasa pandemic pa. So yan po ang ating learning modality ngayong taong ito.
And then para po sa learning module distribution, i-add ko na rin po kanina nabanggit na malamang ang simula po ng klase natin, hindi pa lang po talaga official na naglalabas ng announcement ng school, ay ngayon pong first week ng September. Pero ang tabay pa rin po talaga palagi ang ating mga estudyante dahil nabanggit nga kanina, ay may mga ilan tayong factor na kinukonsider kaya minsan flexible po talaga ang schedule. Pero wag po kayong mag-alala dahil talaga ngayong first week of September ay nagisimula na po talaga kami ngayon din naman ng pagbuo ng mga group chat ulit, pag-contact sa mga bata, kaya yung pong mga pangalan ng inyong account sa Facebook, pakiusap mga NQC yan, pakigamit ang inyong totoong pangalan para pagdating ng end ng school year o ng semester saka lamang po kayo makapa-add. Kung hindi na nakapag-exam dahil hindi na napa-add sa group chat. So yun po ang tabay po sa learning module distribution dahil may module pa rin po tayo. Kuya RJ, mukhang kulang ang isang oras para sa atin. Sumangkulin kasi napakahalagang punto ito. Yun po bang sinasabing online classes or online class? Alam niyo po, even before the pandemic, matagal na hong uso yung online class. At yan po ay ginagawa na sa iba't ibang panig at bahagi po ng ating mundo. Kaya naman gusto ko ring samantalahin ang pagkakataon sa atin po mga magulang na minsan ay kinukulit po ng mga anak na kesyo ganito raw, gusto raw nito nila ganito. Alam niyo po, nasa bata rin talaga iyan. Isang patunay po niyan, yung naging resulta po ng licensure examination for teacher ng NQCI. Inabutan po ito ng pandemic. Nung mag-pandemic po ay, kung di ako mali, second year itong mga estudyante natin o third year na nagsikuha po nitong katatapos po natin ng LET. At napakaganda pa rin ang result, Kuya RJ, sa kabila na wala po yung face-to-face class. Ang dinaanan na po nila ay yung atin pong module at saka po online. Kaya nasa bata pa rin, Kuya RJ. At sa NQCI naman po, kahit limited po yung face-to-face, nandyan po naman yung mga teachers natin to assist and to help our students sa pamamagitan po ng mga online reinforcement na iyan. Kaya muli, sana po ngayong natitirang araw pa ng pasukan, punta po tayo sa NQ at linangin po natin ang ating karunungan upang mapaghandaan natin ang ating mga kinabukasan at malabanan natin at meron tayong matibay na sandata para labanan kung ano man pong mga pagsubok na nag-aantay diyan sa hinaharap. Sabi nga po, education is the greatest equalizer. Talaga naman pong ito'y napatunayan na sa maraming panahon at pagkakataon. Subok na, ang NQCI po ay marami ng buhay ang binago at binigyang liwanag kasama ang kanilang sambahayan. Yung tungkol Sir Ricky dun sa LET, paniwala naman ako dahil ang laki-laki pa rin ng tarpaulin dun sa harapan ng campus. Pag yun lumiit, baka dun ako. Pero ngayon, ang laki talaga pa rin. Yung Kuya RJ sukatan. Oo. Tama, So, ayan po, sa atin pong mga tagapakinig dito po sa Real, Infanta, General Nakar, at lalo tigit dyan po sa Pulilo Group of Islands na naabot po ng ating broadcast. Napag-usapan po kanina yung tungkol sa BS Ed. Ito po ay merong 4 na majors, yung English, Filipino, Math, and Social Studies. So, ayan, at yung pong B.Ed, para dun sa mga nagnanais naman na maging elementary teacher or sabi nga kanina, naririnig naman natin na hindi lamang yun yung opportunities na naghihintay. Tayo po ay hinikayat na wag nang lumayo pa. Dito na lamang tayo sa Northern Quezon College Incorporated, NQCI. Matagal na po natin itong kilalang institusyon pagdating sa paghahatid ng kalidad na edukasyon sa ating pong mga kabataan. So yan. At meron pa pong mga further announcement mula sa NQCI, lalong-lalo na kanina nagkaroon ng Baccalaureate Mass. Yes, ang Kuya NQ. RJ. Sa lahat po ng hindi nakapanood ng Baccalaureate Mass na nangyari kanina, inaanyayahan ko po kayong panoodin siya sa amin pong Facebook page at balikan kung ano po ang mga naganap. And also, idugsong ko na din po ang graduation na 28 commencement exercises po ng NQCI. Magaganap po ito bukas, August 26, 2022. At ang unang batch po ay ang BSBA and BSED, BEd from 7 to 1 p.m. 7 a.m. to 1 p.m.
And also for the BS Ed and MAED, sila po yung magsisimula ng 2 p.m. to 8 o'clock p.m. And also please be reminded din na kung gusto ninyong mas makapag-enjoy at makapagpa-picture ng talagang bonggang-bonggang nga, sabi nila, ay umagap kayo sa oras ng inyong nakatakdang graduation para talaga malibot ninyo yung ating mga inihandang papicturan para sa inyo, sabi nga. Para relax, no? Para hindi haggard. Yes, para hindi pa haggard, Kuya RJ. Ma-picture na sila. Ngayon lang ulit mag-face-to-face. Meron po kasi Kuya RJ meron po mga nakatalagang lugar doon sa ating venue kung saan yung mga estudyante natin ay pwedeng mag-picture-picture. At ang oras po ng kanilang graduation, mag-start po ito 7 o'clock sharp, Kuya RJ. Ibig sabihin, pag dumating ka ng 7:15, may iwanan ka na ng marcha. So kailangan at least before 7, kung gusto mo makapag-picture-picture pa, ay pumunta ka ng mas maaga para magamit mo yung mga ipoprovide po ng school na kung saan ay magkaroon ka ng souvenir picture. Kasi pag nag-start po ang 7, ay hindi na po muna natin papayagan yung pagkuha-kuha ng picture dahil ito po'y makakasira dun sa hanay ng parada, dun sa programa. So kung gusto mong marami kang souvenir pictures ay di agahan mo ng dating o kaya pagkatapos po naman ng graduation natin ay meron ka pa rin namang mahabang oras para mag-picture-picture. Kuya Jay, samantalahin ko din ang pagkakataon. Yes po. Bago tayo magtapos sa umagang ito ay binabati ko po at kino-congratulate ko po ang ating mga bagong halal na members ng Board of Trustees, of course. Ang ating pong chairman, si Alan Moreo. Diyan po si Vice Chairman Ronald Orejola, si Father Mario Isablicida, si Sir June Gosilatar, si Sir Alex Romantico, si Ma'am Dorina Palispis, si Ma'am Laura Flores, si Tito Alex Romantico, si Ma'am Emily Burgo, of course, ang atin pong talaga namang napakasipag na kasamahan sa paaralan, at syempre si Ma'am Presi Pojeda. Po, may nakalimutan po ako? Wala. So binabati ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng karunungan, kaalaman at patuloy na pagbibigay po ng gabay ng guidance po sa school management. Kung hindi po sa inyo ay hindi po natin maabot at mararating kung ano man po mayroon ang paaralan ngayon. At Salamat saka, po. Sir Ricky, parang nabasa po natin na ang NQCI nag-welcome ngayon ng mga applicants, yung mga gustong magturo din sa NQCI, pwede silang magsadya sa HR office Yeah. ng NQCI. Ayan. Sige Sige po, ma'am. sabihin ko na rin po yung Sige mga po. major na Opo. hinahanap po namin na kailangan po namin. Nasamahan niyo po kami bilang maging isa rin sa faculty na huhubog Yes. po sa ating mga estudyante na talaga namang patuloy na dumarami habang hindi pa tapos ang enrollment. So ito po, sa Senior High School Department po ay nangangailangan kami ng major in English and major in Filipino. And sa Education Department ay major in English, major in Filipino, and major in MAPE. Ayan. Tumataas ang ating behind the scene na si Ma'am Diza. And then for Criminology Department, sa ating ka-open na course, talaga namang napakarami ng enrollee, ay kailangan din namin ng faculty. At ito po ay kailangan po ay BS Criminology degree holder. At ang mga qualifications po ay nakasaad din po dun sa ating post sa ating official Facebook page. Pakitingnan na lamang po iyon. At ang mga highlight naman po dito ay dapat syempre board passer, may MA o at least ay currently enrolled dun sa master's degree na iyon, and then computer literate, and then proficient in verbal and written communication skills. And then for criminology naman po ay licensed criminologist or currently practicing the profession, and then preferably master's degree in BS criminology or currently enrolled in the program. So yun, apply na po kayo, then hopefully ay makakuha tayo ng mga full-time dahil yun po talaga yung ating hinahanap. Dahil sa dami ng ating enrollees, mahalaga na marami rin po tayong faculty na tutulong pa sa kanila para talagang kumbaga yung ating atensyon sa ating mga estudyante ay mabigyan natin sila ng
tamang kalidad ng edukasyon. So yun po, punta na lang po kayo sa HR office o tingnan po ninyo yung email address ni ma'am ng aming HR officer na naka-indicate po doon sa aming announcement. Thank you. Okay. So, any short parting message pa po ba mula sa ating mga kasama ngayon sa NQ Mustahan? Narinig na natin yung sirena ng munisipyo. Nag-alas 12 na, Kuya RJ. Sabi ko, kulang talaga ang isang oras. So muli, sa pangalan po ng Northern Quezon College Incorporated, nagpapasalamat po kami sa patuloy po niyong pagtangkilik sa ating paaralan at inaanyayahan ko po ang lahat sa ating po mga estudyante na nagdadalawang isip pa na kung tutuloy baga o dadayo pa kung saan. Naniniwala po ako na nandito na po ang sagot sa matagal nyo na pong hinahanap. Ito po yung isa sa makakatulong sa atin upang mapabuti po natin ang kalalagayan po ng ating bayan at ng ating pong pamilya. At syempre, lagi po nating tatandaan, goodness and character are always better than intelligence and learning. Sa inyo pong lahat, magandang tanghali at maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, salamat po. Nakasama natin sa ating pong NQ Mustahan ngayong